particular instance, I believe that he crossed the line by calling the Supreme Court thrice, not once, not twice, but thrice, as tuta ng mga Duterte. Kasi nga, ang DPWH gumagawa ng kanilang sariling programa sa NEP taon-taon. Pero sila nagugulat doon sa insertion na ginagawa ng ilang mambabatas, no, na sila mismo nagugulat na all of a sudden mayroong 100 milyon sa gantong lugar, distrito o lalawigan na hindi naman sila humihingi. At sila, kumbaga, wala pang plano. Saan nila gagamitin yon? Yung pong aspeto niyo, ano po yung reaksyon? Ayan, so pag-uusapan natin itong mainit na interview nitong si Ted Filon dito kay Representative Chua, no? Na yan na nga, nananawagan itong ating Presidente Bongbong Marcos na imbestigahan na itong mga ghost projects. At alam naman natin na napahiya siya dito sa flood control projects na sinabi niyang may 5,500 flood control projects pero baha pa rin ang baha. Dahil napahiya siya dito, ayan, siniseryoso niya na ito. So, mapapansin nyo dito, no? Parang nabutata itong si Representative Chua dito sa mga tanong ni Ted Filon. Okay? Mamaya ipapakita natin yan at magre-react tayo dito sa interview niya. Okay? Ito, pangalawa natin pag-usapan, Attorney Topacio, no? Official interview niya patungkol po dito sa ginawa niya dito kay Larry Gadon, no, sa pag file ng ano tawag yun, indirect contempt, kasi sinabi ni Larry Gadon, sinabihan niya ang Supreme Court ng tuta ng mga Duterte, di ba? So sila ngayon ay will face charges kasi alam naman natin na kapag Supreme Court na ang pinag-uusapan ay dapat yan nire-respeto yan ng mga lawyers. Di ba? Pero anong ginawa ni Gadon? Tuta ng mga Duterte. Tingnan mo na yan nangyari sa'yo, Larry Gadon. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ngayon, papanoorin po natin kung ano yung sagot dito ni Representative Chua. Kung papaano nila ito gawin. Kasi alam naman natin na sila po ay mag-follow lang sila kung ano yung sasabihin ng Pangulong Bongbong Marcos. So dito sa interview na ito, dito natin malalaman kung paano at ano yung mga detalye, kung paano nila ito i-check itong mga korupsyon na nangyari sa mga ghost projects at itong sa flood control projects and many more. Okay? Kasi mahirap ito eh. Sila yung mag-iimbestiga tapos ang kanilang iimbestigahan ay mga kaibigan rin nila dyan sa Kongreso. Diba? Kaya nga, gusto kong mag-comment dito sa issue na ito, mag-react tayo kung may katotohanan ba at seryoso ba talaga sila dito na isugpo itong korupsyon na ito. Kasi baka naman, inuuto na naman tayo na parang ipinakita na talaga ng gobyernong Marcos na seryoso na sa korupsyon. Pero at the end of the day, pinagtakpan lang nila ng kanilang mga korupsyon na ginagawa.
Diyan tayo medyo nakakabahala ito. So, bantayan natin, ha? Ito, panoorin natin itong interview ni Ted Filon kay Representative Chua. Pasok. Sige. So, Congressman, ito po naging sona po ng ating presidente. Klaro ho naman, you were present there. Ano po, yung mga kanyang sinasabi na mahiya naman kayo. Opo, doon po sa usapin na iyon na binabanggit niya na mga usapin ng accountability, ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng House Committee on Good Government? Grabe naman makatanong itong si Ted Filon. Ano ang reaksyon mo? Para namang si Representative Chua yung nagkurap. Di ba? Pero anyway, Committee on Good Governance man itong si Chua. So, talagang kino-question rin ni Ted Filon, di ba? Kung paano nila ito babantayan. And public accountability. Well, titignan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng baliwalain yan dahil mismo ang Pangulo na ang nagsalita tungkol dito. So kung hindi Pangulo ang nagsalita, wala lang kayong gagawin. Di ba? Ngayon lang kayo umaaksyon dahil si Bongbong Marcos na ang nagsabi. Yung ginagawa nyo lang, nakafocus lang kayo, nakatarget lock lang kayo kay BP Sara. Dati pa sana ito ninyo inimbestigahan. Di ba? Pero busy kayo kay BP Sara eh. Yan tuloy, di ba? Kamay po kasi, ang una muna natin gagawin, bubuuhin po muna natin yung mga miyembro ng ating committee. And then, pag nabuo na po ng mga miyembro, ang vice chair, papatawag po natin at pag-uusapan po namin yung mga ganitong klaseng bagay. Opo. Congressman, kasi nga po, ngayon sinasabi ng iba no, na eto, ang Kamara, kapag pinag-uusapan ng accountability, napakasipag nila sa accountability ni VP Sara. Dito pinag-uusapan. Diba? Hindi ako nagkamali. Parang sinabi na rin dito ni Ted Filon na kung mag-imbestiga kayo ng corruption, sobrang galing ninyo kay BP Sara. Talagang binuhos nyo ang lahat ng energy ninyo kay BP Sara. Ngayon, mas grabe ito. Billions of pesos ang tinatanong ng taong bayan dito sa flood control projects at sa mga ghost projects. So dito natin ma-differentiate kung yung ginagawa ninyo kay VP Sara ay gagawin rin yun ba sa inyong mga sarili dyan? Kasi kayo na yan eh. Di ba? So ibig sabihin, it's not only VP Sara ang inyong imbestigahan. Imbestigahan nyo ang mga sarili ninyo. Usapan accountability ng mga sinasabing umano ang ginamit na word ng presidente, kickback, SOP, etc. Katiwalian sa government infrastructure projects, particularly po sa flood control. Doon po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, sino ho ang may karapatan na mag-imbestiga nito sa Kongreso? Correct. Well, sa akin pong pananaw, kung unang-una, gusto ko munang malaman yung mga may na talaga, may mga masasabi nating konkretong ebidensya na agad. Hindi, Joel Chua, ang tanong ni Ted Filon, sino ang karapat-dapat na mag-imbestiga dito sa mga corrupt officials na dyan sa Kongreso? Huwag kang lumihis ng answer. Ganun hindi tayo yung parang nagwi-witch hunt. Yan, titignan na po natin agad yan. So sino ang mag-imbestiga dyan sa mga corrupt officials dyan sa Kongreso? Pero sa akin pong paniniwala, ang aming pong committee ay may karapatan naman para ito isiyasapin. Yung committee ninyo. So tingnan lang natin na huwag kayong maging bias. Opo. So, kung ang inyo pong komite, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, kaninyo bubuin lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng pagsiguro na magiging accountable dito ang mga posible na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso. Correct.
paano po ang magiging action po ninyo dyan? For example lang ha, yung mga tuwadcom na yan, what if matutuklasan ninyo, o ikaw, miyembro ka man sa tuwadcom, what if isa sa mga tuwadcom dyan ang natuklasan na merong mga anomalya sa kanyang mga proyekto? Don't tell me. Pagtatakpan nyo yan. Ha? It's, kumbaga, one of your own, or some of your own, ang magiging subject ng investigation. Kung may matatamaan po ng mga kamiyembro natin, wala po tayong magagawa. So tingnan natin yan, Representative Chua, ha? Yung sinabi mo. Kung merong masasagasaan na kaibigan mo, mga kakilala nyo, mga kasamahan nyo dyan sa Kongreso, matatamaan talaga, ha? Panindigan mo yung sinasabi mo. Ano pong gagawin natin dyan? Unang-una naman po, lahat naman po ng ating committee meeting, talaga namang lahat naman po ng ating committee meeting live at ito yung pinakikita po natin sa taong bayan. So, siyempre, kung sino po ang tatamaan, wala po tayong magagawa. Okay. Inyo ho bang nabasa yung transcript, Congressman, mismo ng speech ni Presidente nitong SONA tungkol po sa aspetong ito? Well, ako po yung nando doon, narinig ko naman po, yung transcript po, hindi ko pa po masyadong, hindi ko po nabasa, pero maliwanag naman po yung sinabi ng ating Pangulo. Opo, may sinasabi siya kasi, meron pong inaatasan niya mismo, DPWH, at saka yung isang committee doon. Opo, sabi nga po ni Secretary Bonoan, ito po yung sa regional nila, na mga, yung lupon, supposed to be po na nag-aaral sa mga proyekto po sa bawat regions, ang mangunguna sa investigasyon. Doon po sa aspetong yun, meron ba kayong masasabi na mismo DPWH ang mag-iimbestiga? Well, siguro, aantayin po natin kung ano rin na magiging resulta nila. Pero meron po kasi akong isang nakikita rin doon sa isang speech ng ating presidente. Yung pong bumagsak na tulay. Opo, okay. Dito parang, bukod dito sa flood control, ito pang isang defective na tulay. Ito, maliwanag na Diba? Opo. Parang hindi mo na siguro kailangan mag-imbestiga. Kumbaga, itong investigasyon na to, alata na merong dapat managot dito. Yung pumagsak na tulay, I hope naman na hindi lang dyan lang ang investigasyon. Kasi naniniwala po kami na hindi lang yun ang korupsyon. Madami pa. I hope lahat ng mga proyekto, bawat isang kongresista, may proyekto man o wala, imbestigahan kayong lahat. Yun ang tama para fair. So ano bang natin dito? Ano ba ang dapat natin gawin dito? Diba? Opo. Baka mami, parang gaw-gaw lang yata na ginamit dito. Yung nga po, nasabi nga ni Pangulong Marcos, 10 years in the making. Bakit bumagsak ng ganon? Ano ba yung gaw-gaw ba yung ginamit para bumagsak? Opo, sige. So, yan po, klaro-klaro. Actually, pinagtawanan mo yan, Representative Chua, Kasi obvious na may korupsyon nangyari doon na bumagsak na tulay. But do not stop there na yun lang ang imbestigahan ninyo, ha? Kasi maraming mga congressmen, mga representatives na magaling maglinis ng kanilang mga dumi. Okay? Anong ibig kong sabihin? Marami dyan mga corrupt officials na sobrang galing nila na hindi matutuklasan ng mga taong bayan, mga investigador sa gobyerno na nagkukurap sila. Now, na-mention ni Bongbong Marcos ang contractors. Diyan kasi it's between the contractors, district engineers, and itong mga congressman o kung sino man ang government officials na involved. Doon kayo sumentro sa inyong investigasyon.
Okay? Tapos, sana naman ang mag-investigate dito, hindi naman yung sarili nyo ng mga kaalyado ang mag-investigate kasi magiging bias yan eh. Isa sa mga agenda po ninyo, Congressman. No? Ako tingin ko, dahil ito maliwanag eh. May talagang bumagsak eh. Di ba? At meron po mga naperwisyo talaga. May mga biktima. Isipin mo, hindi pa nag-iinit ang puwet yung umano nito. Ganyan na nangyari. Ano nangyari? Opo. Sige nga po, klaro nga yung sinasabi ni Presidente, yung Isabela Cabagan na tulay na pagkamahal-mahal, kagagawa lamang, yung ginamit, binuksan, bumaksak po kaagad. Opo, klaro po yun, Congressman. So kung mamarapatin po ninyo, babalikan ko lang po itong mga sinasabi po na mga flood control, no? Opo, na binabanggit po ni Presidente rin na paiimbestigahan niya. So dito po, sir, paano po? Kasi kanin nyo, ayaw nyo lumabas na parang witch hunting po kayo. So, palagay po ninyo, ngayon pa lang, paano kayo magkapagsisimula dito kung sisimulan po ninyo ang investigasyon at totoo pong kayo mag-iimbestiga? Una-una, sisilipin po muna natin, alamin po natin kung ano yung magiging resulta ng kanilang investigasyon. So from there, titignan natin kung ano yung magiging rekomendasyon nila. So pag makita po natin na talaga namang may matinding problema, yun na siguro ang magiging hudyat. Opo. Sino magre-recommenda po, Congressman? Yung atasan po, yung DPWH po. Dahil siyempre sila yung may mga technical know-how dito. So susulatan din po natin, makikipag-ugnayan tayo at kung po pwede siguro, mamomonitor din natin yung progress ng kanilang investigasyon. Okay. Opo. Congressman, ang pinag-uusapan po dito, sabi nga ni Presidente, flood control na palpak, gumuho, at yung iba ay guni-guni, no? Meron po kasing ongoing daw ngayon na 5,700 flood control projects ang DPWH, no? Ongoing, at meron daw po ding completed. Ang sinasabi po ni Presidente sa loob ng kanyang term, no, 3 taon. So kapag ganito karami ang pinag-uusapan mga projects, kayo as in aasa lang po kayo sa DPWH o paano po ang inyong gagawin? Will you conduct halimbawa po some ocular inspection sa mga proyektong ito? Paano kaya, Congressman? Well, siguro mas maganda rin. Mag-conduct din kami ng sarili naming investigasyon. But siyempre, unang-una, bubuhin po muna natin yung ating committee. Tapos, pagkatapos po niyan, ihingyan po natin ng rekomendasyon yung bawat isa kung ano yung mga dapat naming prioritize. At pag nangyari na po yan, gagalaw na po tayo. So kung ito po ay kagaya po nito, siyempre kailangan bigyan din natin agad ng attention to dahil mismo ang presidente na ang nagsalita tungkol dito. So pag-uusapan po namin kung ano po yung hakbang na unang gagawin po agad namin. Opo. Meron din pong kaisipan, Congressman, kung mamarapatin po ninyo na ang pinagmumulan din po ng lahat ng ilang mga questionable umanong flood control projects ay yung insertions na nangyari sa budget, no? Okay. Opo. Kayo ho ba, Congressman, ay bukas sa kaisipan na dapat munang unahin yung mga nangyaring insertion? Sino ang nagpasimuno ng insertion at yung mga nagpasimuno unahin yung kanilang mga pinanggagalingan lugar o distrito? Pwede rin naman. Pero kasi po yan, sa Committee on Appropriation yan eh. So siguro pagdating po ng budget hearing sa Committee on Appropriation, maganda po na maitanong rin po yan. Opo, bagamat Committee on Appropriations nga po, no, yung in charge po sa pagbubuo ng budget, pero kung i-connect na natin ito dito po sa usapin ng sinasabing questionable o may umano'y katiwalian na nangyari, hindi po ba din kung sakasakali, Congressman, kumbaga nasa tono naman kayo doon kung ang inyong komite ay magsisimula sa ganun pong step na
insertion, sino nag-insert, saan tong distrito, saan tong lalawigan, at yun ang uunahin yung proyektong susuriin. Kasi nga yung pong binabanggit din po dito, pinanggagalingan ng lahat, itong banggit din po ng DPWH na sila mismo nagulat, ang daming proyekto na wala naman sa kanila pong plano. Pwede rin naman. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DPWH at hihingin natin sa kanila kung ano talaga yung mga sinumite nilang plano at kung ano yung mga in-insert para po dito. Opo. So, Congressman, nabalitaan ko po na si Congressman Terry Ridon ng Public Accounts ay nagsabi na po din na sila ay mag-iimbestiga. Bagamat yung kanila pong jurisdiction, klaro po naman kung meron na pong mga audit reports. Paano kaya ito? Kung saka-saka, meron kasi daw siyang pangungunahan na rin ngayong Agosto na investigasyon. Pwede kami mag-join sa parang yung mga ginagawa po ng mga committee, nagsasama-sama para sa ganun, lahat yung mga possible na anggulo ay matouch po namin. Okay. Sige po. So sir, sa gitna po ngayon ng budget season na naman, ano po ang priority nito sa inyo? Itong investigasyon sa sinasabi ni Presidente na mga questionable flood control projects sa inyong komite? Well, siguro una, alamin po muna natin kung ano yung, kasi baka mamaya naman yung mga, ako po ang nakikita. Sa totoo lang, dapat sana noon pa ito inimbestigahan eh. Pero busy sila sa pamumulitika ni VP Sara. Ngayon lang sila umaksyon dito. Po kasi dito sa mga flood control. Yung flood control naman po per se, hindi naman po problema. Baka mamaya lang dyan, yung iba dyan, puro mga bogus. Yung po ang magiging problema. At saka kung ito nga po ba talaga ang totoong solusyon dito po sa baha. Baka mamaya itong flood control na to, puro ano na lang to, band-aid solution. Di po ba? Kasi baka mamaya, ito, ako po, siyempre, pag sinabihan ako ng, pag kinausap mo yung DPWH, itong problema sa area ko, baha. Ano ba solusyon dito? Kasi kagaya ko po, aaminin ko po sa inyo, hindi ko naman po alam yan dahil hindi naman po ako inhinyero. So siyempre, hingin ko yung rekomendasyon nila. So sasabihin nila, Congressman, maglagay po tayo dyan ng, ang gagawin po natin project dyan para mabawasan ang inyong mga baha, mag-flood control tayo. Siyempre ako po, dahil sila po yung nakakaalam, papayag ka. O sige, iyan mo to, ito yung area ang gusto ko para dito sa area to, dahil ito yung laging binabaha. Magugulat ka ngayon, pagkatapos ng dami ninyo ng flood control, ba't parang wala pa rin nangyayari? Diba? Sabihin naman nila na, so yun po ang dapat natin tignan. Kasi baka mamaya, lagi tayo nakatingin dito, maaring, nagsusubside, maaring yung dating baha, kung hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang, maaring tama naman yung solusyon, pero ang tanong, ito ba talaga ang permanenteng solusyon? Siguro dapat pag-aralan din natin kung ano talaga. Kasi ang nangyayari, tingin ko, pwede namang nakakaginhawa rin yan. Kasi may mga area rin naman tayo na mga talagang hindi na rin ganung binabaha. Pero ang tanong, ito ba talaga ang solusyon? O baka mamaya, ang dapat tignan na rin natin yung ibang option, kagaya ng mga drainage talaga natin dito. Baka mamaya, dahil sa luma na, kagaya sa amin sa Manila, buong Metro Manila, siyempre, yung alam naman po natin na mga lumang mga syudad na to, so baka mamaya, yung drainage system, it's high time na silipin na rin ninyo. Baka yun, kailangan pungkalin na rin natin. Nang sa ganun, masolusyonan na, mabigyan natin to ng permanenteng solusyon. Opo. Tama po kayo, Congressman, pero gusto ko lang pong ihiwalay muna itong issue ho, kasi nga ang aking focus dito ay dito po sa mandato ng inyo pong komite, no? Yung sinasabi ho ninyo, yung paghahanap talaga sa solusyon na makakatulong sa atin para mabawasan nga ito pong taas ng baha na atin pong nararanasan sa buong kapuluan natin. Babalikan ko lang yung sinasabi po ninyo, no, na kayo po bilang kongresista, umaasa lang din sa sinasabi ho ng mga engineers, halimbawa sa DPWH. Wala ho namang question doon, Congressman, kasi nga ang DPWH gumagawa ng kanilang sariling programa sa NEP taon-taon. Pero sila nagugulat doon sa insertion na ginagawa ng ilang mambabatas, no, na sila mismo nagugulat na all of a sudden mayroong 100 milyon sa gantong lugar, distrito o lalawigan na hindi naman sila humihingi. At sila, kumbaga, wala pang plano. Saan nila gagamitin yon? Correct. Yung pong aspeto niyo, ano po yung reaksyon? Yan, tumbok talaga ni Pag nagkaroon po ng investigasyon, dyan po, lahat po yan mabubuksan. Ako naniniwala po na siguro naman,
sila po ay magsasabi ng totoo kung ano po talaga, kung at ito ba kung na-implement. Baka mamaya may nag-request, sinabi na kulang dito dahil lang hindi nila nakikita. O ano nangyari? O assuming nag-insert, naging epektibo ba? Kung hindi naman or na-implement ba? Kasi baka mamaya nakakatakot din dyan, mamaya naglagay din ng ganyan. Pagkatapos in-insert, nilagay sa bulsa, ay goodbye na. Hindi natin alam, baka ganun ha? Ghost naman pala, hindi naman totoong nilagyan. Kaya ghost. Ghost project. Mas malala. Ghost project. Hindi, baka mamaya ganun eh. Di ba? Hindi po natin masasabi. Baka mamaya kaya maaaring nakalagay doon ganito. Tapos ghost project naman pala. So dapat makita rin natin yan. Yung pong sinasabi na common na pinanggagalingan ng mga kickback na dredging at desilting na para bagang ghost project din po. Doon po sa ganun pong usapin, meron ho ba kayong informasyon doon? Wala eh. So lahat po yan, siguro, pag nabuksan na natin yung investigasyon, malamang malalaman na po natin lahat yan. Okay. So, ang sa aking reaction po dito, alam nyo guys, maraming pera ang bansa natin. Sobra-sobra ang budget ng Pilipinas. Ang problema natin, lahat ng mga proyekto na mga ginagawa ng mga congressman na ito, we have a poor quality sa ating mga proyekto dahil sa corruption. Kaya nga, sabi nga dito yung sa Isabela, yung gumuho na bridge. Number one factor doon, kinurakot. The quality of the project, no? Hindi natin alam kung ilang porsyento ang binawas. Dahil nababawasan yung budget, dahil ibinulsa, the quality is affected. Hindi na actually, sa totoo lang, hindi naman nagkulang ng pera ang gobyerno. Kasi once magpo-propose ka ng proyekto, merong mag-check niyan. Ito yung budget. Ito yung gagawin. Pero dyan pa lamang ang daming klaseng corruption. Pwedeng ganito kalaki ang kanilang pinopropose na project, pero pagdating doon, lumiit na. Meron gano'n sobrang laki ganito kalaki yung aking project, ano ito, 3 kilometro po itong daan na ito, ganon, ganyan, ganito kalapad. Pero pagdating doon, ano pala, 1 kilometro lang pala yung ginawa. Meron mga ganon. There are so many kinds of corruption. Malulusutan. Okay? So, ano ba ang gusto nating mangyari bilang taxpayer? Sana mananawagan tayo sa gobyerno natin na when you investigate this, itong mga korupsyon ng mga proyekto, mga ghost projects, flood controls, dapat intense na investigasyon. Okay? Anong ibig kong sabihin? Hindi yung parang basta lang kayo naka-investigate kayo. Yung malalimang investigasyon talaga ba? Sino ang contractors? Magkano ang kinuha ng contractors? I-check natin yung mga bangko ng contractors. I-check natin yung mga bangko ng mga kongresista. I-check natin kung sino yung mga bagman nitong mga kongresista. Ganon. Yung mga tamang investigasyon. Tapos titingnan natin yung mga relatives nila. Kung hindi ba nilagay doon yung pera sa mga relatives, sa mga kaibigan, ganon, background check lahat ng mga kongresista. Yun ang dapat gawin. If gusto natin ng pagbabago talaga, di ba? So yun lang ang reaction ko dyan. Kasi para rin tayong naglalaro dito kung sila yung nagko-corrupt, sila rin yung mag-i-investigate sa sarili nila. Patay tayo dyan. Okay, move na tayo dito sa next natin. Basta sumasakit yung ulo natin dyan kapag
korupsyon ang pinag-uusapan eh. Itong si Attorney Topacio, talagang ine-emphasize ni Attorney Topacio na dapat nating irespeto kung ano ang desisyon ng Supreme Court. Hindi natin babastusin at sasabihin tuta ng mga Duterte, tuta. O yan ang sinabi ni Larry Gadon, di ba? Kaya gumalaw na itong si Topacio. Ito, panoorin natin si Topacio. Why did you file an indirect contempt case against Larry Gadon and also against other personalities? I believe Richard Haydarian was also one of the people that was a respondent in the case. The cases against Mr. Haydarian and Congressman Sedania were filed by attorneys Mark Tolentino and Rolex Suplico, also a former congressman. I was the one who filed a case against... Yan si Haydarian, yung si Sirdanya, yung Ngiwi, tapos itong si Gadon, sila yung very loud about the decision of the Supreme Court. Okay? And it's not right. Meron nga akong nakalap na balita, I think it's also Topacio's statement, na itong si Bam Aquino at si Kiko sa Pangilinan questioning the Supreme Court of their decision, ay posible rin silang dalawa ni Kiko at ni Bam Aquino na pwede rin silang ireklamo. Okay? I am not so familiar with the details about anong nabanggit ni Topacio, pero no one could question the Supreme Court. Kasi yun ang pinaka basic yan sa mga lawyers. Once ang Supreme Court na ang magdidesisyon, wala na, tapos na yan. Because siya na yung pinakamataas. Okay? Ewan ko ba kung naiintindihan ba ni Larry Gadon na lawyer man sana ito noon? Against Secretary Larry Gadon, who is a good friend of mine, and it was thus with a heavy heart that I filed that case. However, I had to do my duty, as you know very well that we are members of the Philippine Bar and thus officers of the court, and it is our duty to uphold the integrity and reputation of the Supreme Court. What specific statements of Larry Gadon do you think is at the level of indirect contempt? Larry has always been, colorful in his language and his actuations. But in this particular instance, I believe that he crossed the line by calling the Supreme Court thrice, not once, not twice, but thrice, as tuta ng mga Duterte, or puppets, or lackeys or lapdogs of the Duterte family. In fact, he even singled out the Chief Justice as one of the tutas ng mga Duterte. But Chief Justice Leonen is an appointee of former President Benigno Aquino III, hindi ni President Duterte. Exactly, and one of the concurring justices, the newest in the brethren of the Supreme Court, Justice Raul Villanueva, is an appointee of the incumbent. Of President Bongbong Marcos. Yes, so I do not know where Mr. Gadon is coming from. And regardless of the truth of that, which I do not concede, of course, his statements tended to cast aspersions on the integrity. Kasi ang nangyari, Topacio, ang emosyon ni Larry Gadon, no? Sobrang grabe yung emosyon niya. Alam niyo naman, ang tao, kapag mataas yung emosyon, naging bobo eh. Di ba? Ika nga, sabi nila, when the emotions are high, the intelligence are low, di ba? On the independence and the reputation of our Supreme Court, which, as a member of the bar, I could not countenance. Well, that kind of rhetoric, yung sinasabi na tuta ang Supreme Court ni the former President Duterte, ano yung masasabi mo sa mga
criticisms na iba na sinasabi na yung Supreme Court decision on the impeachment was because yung mga majority of the sitting justices are Duterte appointees. There have been instances where the so-called Duterte appointees did not act in favor of the former president. Case in point, the petition wherein a temporary restraining order was sought by the lawyers of President Duterte as regards the then impending arrest and rendition to the Netherlands of the former president. It was not acted upon. Had it been true, as alleged by Mr. Gadon, that they were subservient to the Dutertes, they would have immediately issued a TRO, considering the patent illegality, in my opinion, of the actions against the former president. But in fact, they did not. And they allowed the former president to be brought outside of the country into the Hague, where he is now in detention. Yeah, which reminds me, there's a pending petition for habeas corpus still pending in the Supreme Court in relation to the arrest and what you call rendition of former President Duterte to the Hague. Ano na bang status ng case yun? Do you know if there are any updates? I would not know. I'm not one of the lawyers to any of the parties to that case. But in my humble opinion as a lawyer, that remedy would now be unavailing because Mr. Duterte is now beyond the territorial jurisdiction of our courts. That is exactly what happened to Mr. Teves in Timor-Leste. The Tribunal de Recursos of Timor-Leste had in fact issued a writ of habeas corpus while Mr. Teves was still in the territory of Timor-Leste, but it was also disregarded by the Timor-Leste authorities and he was brought to the Philippines. Well, let's go back to the case that you filed against Larry Gadon in the Supreme Court for indirect contempt. Ano masasabi mo dun sa mga iba naman nagsasabi na it's an overreaction to what he said? What he said was the overreaction, not our measures which we undertook in order to address those concerns. There is freedom of expression, there is freedom of speech under our Constitution. And in fact, the Supreme Court itself concedes that litigants and lawyers may disagree with decisions of that court, and they would be well within their rights. But those criticisms must not outrun the bounds of reason and result in contumacious conduct that insults the Supreme Court. The Supreme Court is a constitutional body. It is the highest court of the land, and it is deserving of the respect that it has under our Constitution as the ultimate arbiter of legal questions. Do you believe his statements can be threatening to the institution? Like, does it rise to that level where it threatens the stability of the institution, of the Supreme Court? Over and beyond that, by calling the justices, all of the justices without exception, as tuta ng mga Duterte, it casts doubt on their independence and their integrity. And under our adjective laws, the rules of court, any conduct that tends to impede justice or undermine the fate of the people in the judiciary, they are contemptuous conduct and must be dealt with as such. So, sa akin dito, dapat talagang masampulan itong si Larry Gadon. Kasi sometimes itong si Larry Gadon, sa kanyang kayabangan, akala niya siguro untouchable siya. Di ba? So, to the point na siguro kampante siya kasi nasa side niya ang presidente ngayon, no? Pero hindi sa lahat ng panahon na kahit you are being appointed by the president ay maging mayabang ka na pati itong Supreme Court ay tinitira mo na. Okay? Dapat masampulan ito. And I hope itong Supreme Court ay talagang papansinin nila itong kay Gadon na ginawa. Kasi naman, para malaman ng buong mga mag-criticize sa Supreme Court na seryoso sila. Dapat itong Supreme Court ay magkaroon ng takot ang mga lawyers
especially lawyers, na irespeto natin ang Supreme Court. Okay? So, yun po, no? I hope na nabigyang linaw ang issue na ito patungkol kay Topacio at ni Larry Gadon, na ang ginagawa lamang ni Attorney Topacio ay trabaho lamang. Okay? Bilang officials of the court. Okay? So, Larry Gadon, bye-bye. Di ba? Ginawa mo yan walang nag-utos sa'yo na sasabihin mong tuta ang mga Supreme Court sa mga Duterte. Walang nag-utos sa'yo. Ikaw mismo ang gumawa sa sarili mong kasalanan. Okay? So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin ngayon at usap-usap tayo sa comment section sa mga argumento ninyo. Sang-ayon ba kayo kay Attorney Topacio? Sang-ayon ba kayo dito sa sinabi ni Ted Filon na dapat nang umaksyon itong kongreso na talagang imbestigahan itong mga ghost project na ito? Okay? So, ayan, usap-usap tayo sa comment section. Okay? Guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makarinig. And sa mga ngayon lamang nakanood ng ating vlog, subscribe Donmar TV para updated kayo lagi. At the same time, libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan So subscribe. Subscribe na po. Okay? So see you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.